Okay. So if that's the case, sir, ngayon, sa sitwasyon natin na sinasabi nilang, teka, paubos na yung pondo natin, saan tayo pwedeng kumuha pala? Kung ngayon yun. Wala nga ang pondo eh. Oo. Unprogram nga dahil kaya nga wala pang ano yan. So kung halimbawa naman na meron sila na project na talagang pagkukunan, di mag-supplemental budget sila. Pwede naman, madalian yun. Kung patawag lang ang presidente, 3-day session, special session, ipakita nila yung pagkakagastusan, pakita nila yung source of revenue, di aprobahan namin. Dahil emergency. Bakit po sinasabi na kapag ipinagpatuloy itong pagkakaroon ng unprogrammed appropriations, para tayong bumabalik sa pork barrel? Kasi nga, halimbawa, nagkaroon ng pagkakataon na may pondo, lump sum yung appropriation, walang specifics kung saan gagastusin. So, ibig sabihin, binibigyan natin ng power ang executive department para sila yung mag-appropriate ng mga pagkakagastusan nila. So, kumbaga, kasi parang lump sum yes. na pondo. Saka, alam mo, kaya nangyari yung anomaly nung 2023, 2024, 2025 dahil dyan sa unprogrammed funds. At bakit? Ano ang ginawa? Tinanggal yung mga pre-propose ng executive department, tinanggal ng Kongreso sa program funds. Inilagay sa unprogrammed funds. Para, kunyari, napondohan nila. Pero sa totoo, walang pagkukunan ng pondo yun. Tapos yung pet projects ng mga legislators, dun sila nag-insert. I see. Ayun, doon nila in-insert yung mga projects. Yung mga pre-propose ng Pangulo, President's budget, inilagay nila sa unprogrammed funds, doon sa walang pagkukunan ng pondo. At dahil dyan, ganito nangyari. Una, meron tayong mga foreign assisted projects. Merong Philippine Equity, yung ating counterpart. 240 billion pesos noong 2024, 157 billion noong 2025. Tinanggal yan, pinasukan ng mga insertions ng mga flood control, kung ano-ano. Farm to market road. So ano epekto nun? Tinanong ko mismo during the budget hearing, tinanong ko yung DOTR, ano naging epekto niya dun sa mga foreign assisted loans na tinanggalan ng counterpart. Ano sabi ng DOTR? Dalawang project pala. Yung Metro Manila Subway, 400 billion plus yan. So, tinanggalan nila ng equity. Yung mga equity na yan, kasamihan niya pambili ng mga right of way at iba pang gastos. Ano nangyari? Dahil dyan, madidelay, dapat sa 2028, operational na yung